Ang daming financial advice sa internet, pero karamihan medyo magulo at nakaka-overwhelm. Invest daw dito, magnegosyo daw doon, tapos may side hustle pa. Lahat parang sabay-sabay. Pero teka lang, paano nga ba talaga magsisimula? Sa video na to, idadissect natin ang buong roadmap from zero to asenso sa 5 hakbang lang. Hindi komplikado at madaling sundan. Simple, praktikal, at subok na ng maraming tao. By the end of this video, may buo ka ng action plan na pwede mong simulan kahit ngayong gabi pa. May kilala ka bang 10 years na nagtatrabaho pero pareho pa rin ang estado sa buhay? Walang ipon, laging kapos, at parang hindi umaangat. Hindi sila tamad o kulang sa sipag. Ang totoo, trap sila sa isang cycle na hindi nila nakikita. Sahod, gastos, ubos, tapos hintay ulit ng sweldo. Paulit-ulit, walang natitira para sa kinabukasan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 63% ng mga Pilipino ang nabubuhay paycheck to paycheck. Hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil walang malinaw na sistema. Unang problema, walang budget, walang plano. Alam mo ba kung saan napupunta ang bawat piso mo? Maraming kumikita ng 30,000 o 50,000 pesos buwan-buwan pero hindi pa rin makaipon. Kasi hindi nila alam kung saan napupunta ang pera. Walang tracking, walang strategy. Parang may butas ang bulsa. Hindi mo makita pero ramdam mo ang tagas. Pangalawang problema, impulse buying at luho. Isang sale, isang promo, isang notification sa Shopee, tapos na. May deserve ko to mindset kasi tayo eh. Napagod sa trabaho kaya dapat may reward. May sweldo, kaya shopping. Hindi mo namamalayan, ubos na ang pera. Pangatlong problema, walang emergency fund. Isang sakit, isang aberya sa kotse, isang aksidente, bagsak agad. Kapag walang panangga sa unexpected gastos, laging utang ang bagsak. At pag nagsimula ka ng mangutang, interest pa lang para ka nang nalulunod. At ito pa ang mas mabigat. Marami sa atin ang stuck sa survival mode. Laging immediate needs lang ang naiisip. Paano kaya ako makakaraos ngayong linggo? Paano ko makakabayad ng bills? Walang long-term vision like, paano kaya ako aasenso next year? Ang root cause, kulang sa financial literacy. They don't teach financial literacy in school for a reason. Kasi they want you in the system, working for them. At ito ang totoo. Hindi kita o sweldo ang problema. Maraming kumikita ng malaki pero laging broke pa din. Bakit? Kasi walang proper system ng budgeting, saving at investing. Walang discipline sa pag-handle ng pera. Kaya kung gusto mo makaalis sa cycle na to, hindi mo kailangan maghintay ng mas malaking sweldo o mas magandang trabaho. Ang kailangan mo ay bagong mindset at malinaw na sistema na susundin. At yan ang pag-uusapan natin sa susunod na part. 5 simpleng hakbang para makaalis sa zero at makapunta sa asenso. Ano nga ba ang ginawa ng mga taong nakaalis sa zero at naging financially free? Hindi sila naging instant millionaire. Hindi rin to dahil sa swerte lang. May sinunod lang silang systematic approach na proven at effective. Ang totoo, may 5 hakbang lang silang ginawa. Hindi to komplikado. Hindi pang genius at kahit empleyado ka o nagsisimula pa lang, kayang-kaya mo rin gawin. Step number 1, i-track mo lahat ng gastos mo for 30 days. Walang judgment dito, observation lang. For 1 whole month, isulat mo lahat ng ginagastos mo. Kahit gaano kaliit, yung kape na 60 pesos, yung jeep o trike fare, lunch sa karinderya, snacks sa tindahan, load, pati yung biglaang milk tea na
Once lang, pero 5 beses nang nangyayari. Ilista mo lahat. Hindi mo kailangan ng fancy app para dito. Pwede na yung notes sa phone mo o kahit maliit na notebook lang. Ang goal dito ay makita ang totoong picture kung saan napupunta ang pera mo. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng ayusin ng isang bagay kung hindi mo alam kung ano yung sira dito. Maraming nagugulat after 30 days kasi doon lang nila nare-realize na ang laki pala na napupunta sa mga maliliit lang na gastos. Kapag malinaw na sa'yo ang flow ng pera mo, mas madali mong ma-identify kung saan ka pwedeng magbawas at paano ka makakapagsimulang mag-ipon. Hindi na hulaan system, kundi based na sa totoong data ng buhay mo. Step number 2, gumawa ka ng 50-30-20 budget. Ito ang isa sa pinakasimple pero effective na paraan para ma-manage ang pera mo. Madali lang tandaan. 50% ng income mo para sa needs. Ito yung essentials na kailangan mo para mabuhay at gumalaw araw-araw, like kuryente, tubig, pagkain, renta, pamasahe. 30% para sa wants. Mga bagay na nagpapasaya sa'yo pero hindi critical sa survival, like pagkain sa labas, shopping, gadgets, entertainment. At yung 20% diretso sa savings at investments. Ito yung para sa future mo tulad ng emergency fund, business capital o retirement. Pero syempre, i-adjust mo to base sa lifestyle mo. Halimbawa, kung may pamilya kang sinusuportahan o may binabayarang utang, pwede mong gawing 60-25-15. Ang importante, kahit anong mangyari, may nakalaan para sa savings. Kahit maliit pa yan sa simula, mahalaga, consistent ka. Dahil ang disiplina sa pera, nabubuo sa habit, hindi sa laki ng income. Step number 3, build your emergency fund. Kapag nakapag-set ka na ng tamang budget, i-subdivide mo naman yung para sa savings mo to separate ang pang-emergency fund. Ibig sabihin yung 20% o kung ilang porsyento man yung savings mo, hindi mo muna agad basta iipunin para sa savings at investment. Not yet, until may separate ka ng emergency fund. Think of it as your financial life jacket. Kapag may bigla ang problema, nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ang isang family member, nasira ang kotse, o may kailangang bayaran agad, hindi ka na malulubog sa utang at magkakaroon ka pa ng peace of mind. Ang target mo is 3 months worth ng expenses mo. Pero huwag kang ma-pressure. Simulan mo lang sa maliit. 1,000 pesos muna. Kapag na-hit mo na yon, next goal ay gawin mo namang 5,000 pesos. Tapos 10,000 pesos. Hanggang sa mabuo mo yung 3 months buffer. Step by step lang. Ito yung difference ng taong financially ready sa taong laging kinakabahan. Remember, hindi mo makokontrol ang emergency, pero pwede mong kontrolin kung prepared ka o hindi. Step number 4, mag-start ng simpleng side hustle na pwedeng lumaki bilang full-grown business. Kapag ayos na ang budget mo at may naipon ka ng emergency fund, oras na para mag-add ng extra engine sa income mo. Isang side hustle na pwedeng maging full-blown business balang araw. Gamitin mo muna kung ano yung skills ang meron ka. Marunong ka mag-English? Pwede kang mag-online tutoring para sa mga foreign students. May talent ka sa pagluluto? Subukan mo magbenta ng homemade meals o snacks online. Tech-savvy ka at mabilis matuto? Pumasok ka sa virtual assistant work, social media management o kahit content creation para sa mga businesses. Bakit dapat naka-align sa skills mo? Para hindi ka ma-overwhelm, hindi ka mauubusan ng energy, at mas mabilis kang makakakita ng resulta. Kapag ginawa mo ang isang bagay na sanay ka na, mas konti lang ang learning curve at mas mataas ang chance na magtagal ka dito. Tandaan mo, hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Start small lang muna pero consistent hanggang unti-unti mo itong mapapalaki. Sa ganitong paraan, may extra income ka na ngayon at posible pang may sarili ka ng negosyo sa future. Step number 5, i-invest ang extra income mo. Kapag kumikita ka na mula sa side hustle, huwag mo agad basta idagdag sa panggastos. This is a good opportunity na simulan o palakihin pa ang investments mo para ang pera mo magtrabaho para sa'yo. Pwede mong simulan sa mga digital banks na may mas mataas na interest kumpara sa traditional banks. Kung gusto mo naman ng long term, subukan mo ang Pag-ibig MP2 savings na mababa lang ang risk
pero mataas ang potential earnings. Kung handa ka naman sa kaunting risk kapalit ng mas mataas na kita, pumasok ka sa stock market o index funds para sa mas diversified na growth. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Kahit 500 o 1,000 pesos lang kada buwan. Basta consistent, lalaki pa din to over time dahil sa compounding. Remember, mas maaga mo tong sisimulan, mas mahaba ang panahon para mag-multiply ang pera mo. Question, bakit kailangan sundin yung order na to? Simple lang, hindi ka pwedeng mag-invest agad kung wala kang emergency fund. Bakit? Kasi kung may biglaang emergency at wala kang ipon, mapipilitan kang i-withdraw yung investment mo ng mas maaga sa plano. At kapag ginawa mo yun, malamang lugi ka pa kasi hindi pa siya nabibigyan ng sapat na panahon para lumago. Parang nagtanim ka ng puno tapos binunot mo agad bago magbunga. Sayang lahat ng effort. Kaya dapat ayusin mo muna ang foundation. Sa ganitong cycle, budget, ipon, safety net, dagdag income, tapos invest, unti-unti kang lalayo sa paycheck to paycheck life at lalapit sa tunay na financial freedom. Maraming tao ang mabilis umangat pero biglang bumabalik sa zero. Bakit? Kasi nakatutok lang sila sa mabilis na resulta. Pero hindi nila na-build ang foundation para sa pangmatagalang success. Ang tunay na pag-asenso ay hindi lang tungkol sa quick wins. It's about having a system na kaya mong i-sustain for years. Isipin mo ang power ng compound interest. Kung mag-invest ka ng 1,000 pesos kada buwan sa 8% annual return, sa loob ng 10 taon, magiging 183,000 pesos na to. In 20 years, aabot to ng 589,000 at in 30 years, halos 1.4 million pesos na. Walang magic dyan. Time at consistency lang ang sikreto. Pero hindi lang perang kailangan mag-compound. Earning power mo dapat nag-i-improve din. Kung may side hustle ka na, i-scale mo yan. Kung nag-start ka ng online tutoring, aim in making it a teaching agency. Kung may small food business ka naman, expand mo sa multiple locations o mag-franchise ka. Ang goal ay gumawa ng multiple income streams na hindi dependent sa time mo lang. Kailangan din ng shift ng mindset mula sa pagiging empleyado na nakatutok lang sa job security, papunta sa pagiging entrepreneur na nakikita ang opportunity at gumagawa ng sariling path. At huwag mong kalimutan ang matibay na network ay isa sa pinakamalaking asset mo. Makipag-connect ka sa mga kapwa professionals, mentors at potential partners. In the end, patience at consistency ang tunay na puhunan. Ang pag-asenso ay hindi destination na pag na-reach mo na, tapos na. Ito ay lifestyle na mamaintain mo through proper systems, araw-araw. At kapag maayos ang sistema mo, ang pag-angat mo ay magtutuloy-tuloy na. At kung nagustuhan mo naman yung video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. Ang tunay na pagitan ng zero at asenso ay hindi nakabase sa laki ng kita mo, kundi sa sistema na ginagamit mo. May kilala ka bang kumikita ng 100,000 pesos kada buwan pero laging kapos? Meron din sigurong kumikita ng 20,000 pesos pero may ipon at nakakausad kahit papano. Anong pinagkaiba nila? Sistema. Kaya simulan mo na ngayong gabi ang step number 1. I-track mo lahat ng gastos mo bukas. Kape, load, pamasahe, chichirya, kahit yung akala mo walang impact, isulat mo lahat. Yan ang unang hakbang patungo sa tunay na pag-asenso. At tandaan mo to, hindi ka nag-iisa sa journey na to kasi marami ng tao ang nagsimula sa wala at ngayon, maayos na ang buhay. Ang pagiging financially successful ay hindi suntok sa buwan. Nasa kamay mo na ang simula. Kailangan mo lang kumilos. Maraming salamat sa panonood. Peace out!